Tape Inc. gusto talagang bawiin ang titulong Itbulaga sa TVJ. Nag-file na rin ng Classification 41 sa IAPO. Hey guys! Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa Gandara SRU. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para mag-i-updated po kayo sa mga susunod nating balita. And para po sa datihan na po nating subscriber, shoutout po sa inyo katulad itong si Sir Christian T. Vlog. Mapagpalang araw sa iyo, gandang binibini. Gandara, shoutout to all the records. Replay man o recorded, tuloy ang suporta. Kung totoong legit na records kasama na sa routine ko ang Itbulaga kahit nag-start na sila or nag-i-start na sila agad-agad ng 5 a.m. alas 5 ng umaga dito sa Italy. Naka-alarm yan bago pumasok sa work. Tuloy ang suporta ka, tuloy ang ligaya. 144.4 Itbulaga. Nako, thank you so much po Sir Christian. Grabe nga naman, napakasulido. And syempre, shoutout din po dito kay Miss Angelica Shiba. Oo, gusto kong magkaroon ng bagong segment. Nako, marami po ang mga kadabigads natin na naghahanap ng segment ng TVG. Pero ganun pa man, siya daw po bilang solid records, hindi daw po magsasawa, ma-replay man, okay sa akin. Kailanman hindi ako nagre-reklamo, Miss Gandara. Thank you so much, Miss Angelica Shiva. Samantala, para naman sa gabing ito, mga ka-legit records, ang atin pong pag-uusapan ay pumapatungkol po dito sa agawan ng titulong Itbulaga sapagkat mukhang ang tape ayaw pong tumigil at seryoso po sila na bawiin ang titulo. So, batid naman siguro nila na tanging for merchandise lamang ang kanilang registration sa IPO. Lagi nga pong sinasabi ng mga netizens, lagi pong sinasampal sa kanila ng taong bayan na anong karapatan nilang umere, ganong ang ipinaglalaban naman po nilang Itbulaga trademark na kanilang pinarehistro or lagi nilang sinasabi na sa kanila nakaregistered for merchandise. Doon palang malinaw na mali na ang ginagawa nila. Kaya eto, at meron na rin po silang ipinasa na registration for Classification 41. So, i-final po nila ito January 11, 2024 as if naman na ito po'y aaprubahan ng IPO. Take note guys, nauna po i-announce ng IPO na tanging si Joey De Leon lamang ang may karapatan na magparehistro ng titulong Itbulaga at napatunayan niya na siya ang may-ari ng titulo. So, bukod sa si JDL ang nauna magparehistro for NICE Classification 41, napakalinaw na walang ibang dapat magparehistro nito kundi tanging si JDL. So, chinek din po natin ang registration ni JDL dito sa database ng IPO. Nananatili pong pending. Website po ng IPO, nananatili pong pending ang ipinail na registration ni Henyo Master Joey De Leon na Itbulaga for Classification 41 noong March 22, 2023. So, mag-iisang taon na po, para anong bilis lang din ng panahon, ano? Mag-iisang taon na, malapit na, March na po sa susunod na buwan. Pero hindi pa rin po naaaprubahan ito. So, ano kayang balak ng IPO? Hanggang kailan? Kaya po, pending itong nakasulat at saka yung certificate. Kailan kaya nila ilalabas? Once kasi na maglabas na po talaga ng certification ng approval na Henyo Master Joey De Leon, mukhang mababasura lang at hindi tatanggapin ng IPO ang registration ng tape for Classification 41. Pero mukhang umaasa, no? Ang Tape Inc. Malakas ang kutob nila, umaasa sila na makakancel o kaya ay hindi maaprubahan si JDL for his registration. Although nasabi na ng nakaraang taon na si JDL ang nakapagpatunay na siyang may-ari ng titulong Itbulaga at walang sino man ang maaaring magparehistro nito kundi siya lamang.
Maybe sa isip nila hanggat pending na nakalagay dito kay JDL sa website ng IPO, maari pa rin nila itong habulin. And mas maganda nga naman kung mayroon po silang registration for classification 41 para kung sakali man na sila po ay manalo sa Court of Appeals hanggang sa Supreme Court, makakapag-ere sila. Kasi kahit manalo po sila, ayon po sa mga netizen, hindi pa rin sila makakapag-ere. Sapagkat ang registration nila sa IPO ay for merchandise at hindi po for entertainment. So kung manalo man sila sa Korte Suprema, tanging pagtitinda lang ang bagay na kanila pong magagawa. Kaya mas mabuti nga naman na meron po silang classification 41 hanggat pending pa daw. Yun ang laging sinasabi ni Attorney Maggie, pending pa ang registration ni Joey De Leon, di pa naaprubahan. Therefore, hindi pa nila maaaring gamitin ng titulong Itbulaga at maaari pa nila itong habulin. Kaya nag-file na sila ngayon ng classification 41 maybe. Samantala, maugong naman ngayon ang isang variety show na kung saan ay matatanggal na. So, sana tape ink na yun. Charis, sabi po dito ni Kapuso Alliance fan page, Balitang Ina, may matatanggal or may matitigil daw na variety show. Usap-usapan sa X na may isang variety show daw na mamamaalam ngayong 2024. Sayang at dekada na ang ibinilang nila sa balat ng telebisyon. Dahilan daw ay wala na silang budget dahil matagal na din silang hindi nagre-rate. Kita naman sa studio nila. Dahil sobrang dilim na nga, monoblock chairs pa ang gamit na upuan. Deserve ba nilang maligwak sa ere? Tiyak ikakalungkot ito ng iilang fans ng mga stardets na nasa show, lalo na yung mga OFW dahil minsan na nga lang silang madalaw ng mga stardets nila matitigil pa. Clue? Wag na. Baka magkalat na naman ang mga bitter sa page as soon as possible. So palagay nyo guys, sino yung hindi na daw nagre-rate? Sino yung wala na daw kita? Sino po yung may mga starlet sa programa? Nako, mukhang lahat nagtutugma po doon sa naiisip ko. Pero variety show daw So kayo ba guys, anong inyong hula? Sino ang inyong hulang mawawala na sa ere? Sa kabilang banda, sabi naman po dito ni Sir Froilan Juarez, magandang gabi. Pag makitid utak ng nakikinig sa sinasabi ni JDL or ni Joey De Leon, sasabihin bastos, body shaming. Ibig sabihin lamang niyan, naghihintay na lang sila na magkamali si Boss Joey. Pag umalis si Miles sa Itbulaga, siguradong mawawalan siya ng proyekto. And I don't think naman na mawawala po siya dito, no? Siguro, kung mawawala man siya, she's so busy. Pero legit na po yan si Miles Ocampo. And about sa mawawalan po siya ng proyekto, so sinabi po ni Miles na ang pinaka-big break daw po talaga niya sa lahat ay Itbulaga. So, dahil dito, after po ng kanyang pagpasok sa Itbulaga, nagkanda sunod-sunod na, di ba? Projects, award, legit na records, papuri mula po sa mga netizens. So, umingay ang kanyang pangalan talaga. And buhay na buhay sa mundo ng showbiz. And malaking kawalan kung siya'y mawawala sa Itbulaga. Malaking kawalan para sa kanyang career. Sabi naman ni Sir Julio or Julius de Dios, magandang gabi. Ang tinuturo ay si Vic. Dahil ang Vic at Vic magkatunog. Ang angat naman ng tulonggas na yan. Grabe, munti ko nang mabasa. Anyway, ayun na nga ka-OG. Kapag ka talagang mga mahirap pong makaunawa, isa lang pong ibig sabihin yan. Gustong-gusto lang po talaga nilang tirahin si Joey De Leon. Gustong-gusto lamang po na magkaroon o makitaan ng butas para mabash po ang Itbulaga at tuluyan itong masuspende dahil meron pa rin hindi nakaka-move on sa suspension ng Showtime noon. And gustong-gusto po nilang gumanti. Iniintay nila na TVJ naman ang magkamali
para mapatawan ng suspension. As if naman na si JDL ay meron pong ginawang masama or sinabing masama hinggil po kay Miles. Anyway, yun lang po muna aking update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.